Okay, so magsimula na po tayo mga sisters in Islam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu wa safiyuhu wa min khalqihi wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang magandang umaga po sa ating mga kapatirang mga kamusliman dito sa Saudi Arabia. Isang mapagpalang umaga at isang mapagpalang hapon naman po sa ating mga kapatiran ngayon na nanonood na nandyan ngayon sa Pilipinas. Una sa lahat, bago po natin simulan ang ating mga paksa, ako po ay humihingi ng kapatawaran sa Allah at humihingi ng kapatawaran sa inyo dahil nagkaroon po tayo ng mga absences for some reasons. So ngayon, inshallah subhanahu wa ta'ala, dahil nakabalik na po tayo ng Saudi Arabia at inshallah naasikaso na po natin yung mga importanteng bagay na dapat asikasuhin, inshallah ay ikukontinue po natin, ipagpapatuloy natin ang ating mga paksa patungkol sa biography o kasaysayan at talang buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, alam naman po natin mga kapatid, ngayon, nandito na tayo ngayon sa tinatawag na week 4, ang apat na talata o kabanata ng ating paksa patungkol sa biography o talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At inshallah, itutuloy-tuloy po natin yan hanggang sa ating matapos ang ating tinatawag na paksa patungkol sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ngayon, ay nandoon pa rin tayo sa mga tinatawag na panahon sa Madina. Okay? Sa panahon sa Madina. We already discuss yung patungkol dun sa Makkah period. Alam naman po natin yun. Alhamdulillah, maraming salamat sa inyo at marami tayong natutunan sa mga paksa na iyon. At ngayon, inshallah subhanahu wa ta'ala, ay nandito tayo ngayon sa tinatawag na Makkah period. Ito yung mga paksang natalakay natin kamakailan lamang. Kasi medyo 3 weeks or 2 weeks ata tayong nawala. So dapat ma-recap natin ito kahit papaano. Mga paksang natalakay. Nakikita niyo po ba yung ating PowerPoint dyan sa screen nyo, mga sisters in Islam? Yes, Clear po. Yes. Okay po. Una, ang dalawang pangunahing tribo sa Yathrib, ang Yathrib na-discuss natin, ito ang unang pangalan ng Madina. Okay? Ang Yathrib, pag naririnig nyo yan, saan ba yung Yathrib? Ito ang Madina ngayon sa panahon natin ngayon. At ang mga tatlong tribo ng Hudyo sa Madina. So, i-discuss natin ulit ito para at least mayroon tayong recap doon sa mga natalakay natin kamakailan lamang. Unang-una, ang tinatawag na tribo ng Aus. Isang tribo na kilala sa kanilang lakas at sila rin ay isang dahilan upang maitatag ng maayos ang komunidad ng mga Muslim sa Madina. So na-discuss ko sa inyo last week na mayroong dalawang tribo mula sa Madina na sumuporta sa mga Muslim o tinatawag na mga Muslim mula sa Makkah at sila yung mga at mamaya di-discuss natin yung tinatawag na mga muhajirun. Okay? So, yan ang una, ang tinatawag na tribo ng Aus. Sila ang mga tribo na kilala sa kanilang lakas. Meron silang magandang pamilya, meron silang yaman, at naging dahilan upang maitatag ng maayos ang komunidad ng Muslim. Pangalawa, doon sa sinasabi ko sa inyong dalawang pangunahing tribo, ay ang tinatawag na Khazraj. Isang pangunahing tribo sa Madina na naging mahigpit na taga-suporta ng ni Muhammad at ang Islam. Tandaan po natin, dalawang tribo yan. Ulitin ko sa inyo. Dalawang tribo na naging taga-suporta ng mga Muslim sa Madina. Sila ang tribo ng Aus at tribo ng Khazraj. Okay. Pangatlo, Banu Qaynuqa. Isang tribo ng mga Hudyo, sila naman ay mga Hudyo, na naninirahan sa Madina bago dumating ang Islam. Kabilang din sila sa mga malalaking mga tinatawag na mga tribo. Okay? Tayo, sa Pilipinas, meron din po tayong mga tinatawag na tribo. Siguro kung inyong pag-aaralan kung inyong titignan, sabi nga nila, kung inyong titignan o kaya ay tatalakayin o tatanungin sa inyong mga ninuno, meron din tayong mga tribo sa Pilipinas.
Sa amin, sa Mindanao, siguro alam niyo po ito, talagang pinahalagahan ng mga ninuno namin yung mga tribo. Okay? May mga tinatawag na tribong Mindanao, tribong Maguindanao, tribong Tausog, tribong Sama, tribong Iranon, tribong Kagan, marami, napakarami. So ganoon din sa Luzon at Visayas. Meron tayong mga tinatawag na tribo. Ngunit depende po 'yan sa tinatawag na pagpapahalaga ng mga ninuno natin. Okay? So, yan ang pangatlong tinatawag na Banu Qaynuqa, isang tribo ng mga Hudyo na nanirahan sa Madina bago pa dumating ang Islam. Okay? So, meron din mga history dyan, patungkol dyan, kung ano yung mga nangyari sa pagitan ng Banu Qaynuqa at saka sa tinatawag na mga Muslim sa kanilang paglipat sa Madina. May mga iilan na pumasok sa Islam, meron din mga karamihan sa kanila ay hindi sila pumasok sa Islam. Pang-apat, ang tinatawag na Banu Nadir. Isang tribo ng mga Hudyo, sila rin ay mga tribo ng Hudyo, na naninirahan sa Madina bago pa dumating ang Islam at meron silang mahalagang papel sa Islam. Okay? So yan yung mga point natin. Inshallah subhanahu wa ta'ala na habang tinatalakay natin ang mga paksa patungkol sa panahon ng Madina, inshallah ay matatalakay natin yung kanilang mga connection sa bawat isa. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Panglima, Banu Quraydah. Okay, ang Banu Quraydah ay isang tribo ng mga Hudyo, sila rin ay mga Hudyo na nakilala sa pagkikipagtunggali nila sa mga Muslim. Ang Banu Quraydah, isa sa mga kwento patungkol sa kanila, ay kabilang sila sa mga tribo ng mga Hudyo na as in totally hindi nila kinilala ang Islam or meron silang galit sa Islam, hindi nila tinatanggap ang Islam. Meron ding iilan sa kanila, isa, dalawa, tatlo na pumasok sa Islam, pero karamihan sa kanila ay totally naging katunggali sila ng mga Muslim sa Madina. So yan ang tinatawag na 5 pangunahing tribo mismo sa loob ng Madina, ang tinatawag na tribo ng Aus, tribo ng Khazraj, Banu Qaynuqa, Banu Nadir, o Banu Qurayza. So dapat tandaan po natin iyan, mga sisters in Islam. Okay. Ang tribong nanirahan naman sa tinatawag na mga katabing bayan ng Madina. Although ito ay nasa Madina pa rin, pero katabing bayan, kumbaga malapit sa Madina. Meron tayong apat na mga tinatawag na mga tribo. Ang una, ang Juhayna. Ang tribong ito ay isa sa mga kilalang tribong Arab na matatagpuan sa katimugang bahagi ng Arabian Peninsula. Sa Saudi Arabia, matatagpuan ito sa katimugan, sa paligid ng Madina, Haulal Madina. Sila ay kilala sa kanilang lakas, pagiging bahagi ng mga tribong nomadiko. Okay, ano ba yung nomadiko, mga sisters and sisters? Ang nomadiko ay sila yung mga tao, mga tribo na walang permanenteng tirahan, walang permanenteng kabuhayan. Halimbawa, ngayon nakatira sila sa disyertong ito. Depende po sa panahon. Kung maganda ang panahon dito, halimbawa, mayroong pwedeng kainin sa lugar na to, dito sila nakatira. O pagkatapos nilang maubos yung mga risk doon sa lugar na yun, tinatawag na kumbaga sa panahon natin ay mga makakain sa lugar na yun, lilipat na naman sila. Kaya sila tinawag na nomadiko. Wala silang permanenteng trabaho. Minsan sila ay nagninegosyo, nagbebenta, minsan naman sila ay nagtatanim. Wala silang permanenteng mga kabuhayan. Sila ang tinatawag na mga nomadiko. Okay, pangalawa, Muzayna. Sila naman ay nakatira sa kanlurang bahagi ng Arabian Peninsula at sila rin ay sa mga nomadiko. Sila rin ay tinatawag na mga taong walang permanenteng mga tirahan at kabuhayan. So ang dalawang tribo na ito, ang Juhayna at Muzayna, tandaan po natin, ay merong iilan na sa history, merong iilan na sila ay pumasok sa Islam, pero karamihan po sa kanila ay hindi pumasok sa relihiyong Islam. So, karaan ng ibang panahon, pumalit na yung ibang century, doon lang nagkaroon ng pumasok sa Islam mula sa kanilang mga tribo. Okay, ang dalawang tribong Ghifar at Aslam, okay,
Sila naman ay mga tribong nomadiko. Nomadiko, ganun din sila. Walang permanenteng kabuhayan, walang permanenteng tirahan. Matatagpuan din naman sila sa kanlurang bahagi ng Arabian Peninsula. Maraming mga membro nila ay pumasok sa Islam. So yun ang pagkaibahan niya. Ang Juhayna at Muzayna ay merong iilan na pumasok sa Islam. Pero sa tinatawag na tribong Ghifar at Aslam ay maraming mga membro nila na pumasok sa relihiyong Islam. Meron silang mahalagang papel sa Islam. Sila ay isa sa mga naging dahilan upang makabuo ang mga Muslim ng isang magandang komunidad sa Madina. Siyempre, kapag ikaw ay bubuo ng isang komunidad, dapat inside at outside ng lugar mo ay meron kang connection. Dapat meron kang connection. So sila, meron silang mga connection sa loob ng Madina, which is ito ang Aus at Khazraj. Although nandoon ang mga Hudyo, pero merong dalawang pangunahin ng Aus at Khazraj na sumuporta sila mismo sa mga Muslim. At doon naman sa Hawlal Madina, sa mga paligid ng Madina, ito ay pasok pa rin sa Madina, ngunit mga karatig lugar ng Madina, sila naman ay mayroon ding mga connection na mga Muslim, sila ang tinatawag na Rifar at Aslam. At sila ay mga naging dahilan upang mas mabuo ang tinatawag na komunidad ng mga Muslim. So ganoon din sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Halimbawa, ikaw gusto mong maging leader o maging pinuno ng isang municipality o isang lugar, halimbawa sa ating lugar. Dapat meron ng connection sa loob at meron ka din connection sa labas. Bilang isang pinuno. Kasi kung magkaroon man ng problema sa loob, meron kang matatagpuan o meron kang matatakbuhan o merong tutulong sa iyo. Ganon din sa labas ng iyong lugar. Halimbawa, yung mga karatig municipality mo o mga karatig bayan mo, halimbawa, nagkaroon ng isang pagsubok mula sa Allah. Halimbawa, nagkaroon halimbawa sa mga lugar natin diyan sa Pilipinas, halimbawa, sabihin natin halimbawa Quezon City, isa kang mayor ng Quezon City, tapos Manila halimbawa, o kaya tinatawag na Pasig, nagkaroon ng baha halimbawa sa Quezon City, ikaw ang leader doon, ikaw ang pinuno, wala kang matakbuhan, so doon ka tatakbo sa Pasig halimbawa, dahil meron kang connection sa kanila. So kung wala kang connection, anong mangyayari sa iyong komunidad? So sa pagbuo ng isang komunidad ng noon at hanggang ngayon, dapat meron kang connection sa loob mismo ng iyong lugar at meron ka ding connection sa tinatawag na labas ng iyong lugar. Ganun din ang Pilipinas. Halimbawa, palawakin natin. Kung ikaw ang presidente, dapat meron kang connection sa lahat ng lugar sa Mindanao, sa Luzon at Visayas. At pag nagkaroon ng halimbawa isang malaking problema, meron ka dapat connection sa mga karatig bansa. Meron kang connection sa Indonesia, meron kang connection sa Malaysia, sa ibang lugar. Ganun dapat magpadisalin. So yun ang unang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabilang sa kanyang mga tactics o kabilang sa mga kanyang pamamaraan ay meron siyang connection sa loob ng Madina at meron siyang connection sa labas ng Madina. Okay. Pang-apat na ito na yung natalakay natin kamakailan. Ito pang-apat na kapatid. Sino ang mga Ansar? Natalakay natin ito pero maiksi lamang. Ang mga Ansar, sila ang mga lokal na taga-Madina. Tandaan po natin. Na malugod na tinanggap at tinulungan ang mga Muslim na migrante mula Makkah. Okay? Tandaan po natin. Sila ang mga lokal na taga-Madina o mga original na mga taga-Madina. Sila ang tinatawag na mga Ansar. Tandaan po natin yan, mga sisters. Yung mga sisters natin dyan na laging pupunta ng Madina. Okay? Yung mga sisters natin, meron siguro mga nagtrabaho yan sa Madina. So, ang mga tawag sa mga lokal na taga-Madina, original na mga tao ng Madina, ay tinatawag na mga Ansar. Tandaan natin yan. Okay, pangalawa, sila ay taga-suporta ng mga Muslim mula Makkah, tinulong nila ang kanilang mga tahanan, yaman at mga ari-arian sa mga Muslim. Isa yan sa mga naging fadl o tinatawag na pagpupuri sa mga Ansar, yung mga totoong lokal na mga taga-Madina
nung dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakasama niya ang mga Muslim na sila ay pupunta na o lilipat na o maghihijra sa Madinatul Munawwara, ang mismong tinulong ng mga Ansar o mga totoong lokal ng Madina ay ang tinatawag na ay ang kanilang mga tahanan, yaman at mga ari-ari. So ganun sila nagpa-welcome. Pina-welcome sila. Halimbawa, dito sa atin, dito sa Saudi Arabia, example natin ng Saudi Arabia. May mga bansa na minsan nagkakaroon ng mga tinatawag na digmaan. Tulad ng ating mga kapatid na mga kapatid na mga kamusliman sa Palestine. Marami mga Palestinian ngayon na nagpunta sa Saudi Arabia at sila ay kinupkop ng Saudi Arabia, tinulungan ng Saudi Arabia, pinatira ng Saudi Arabia. Tandaan niyo yan, ha? At binigyan ng mga trabaho, binigyan ng mga karapatan, binigyan ng ari-ari. Minsan sinasabi ng ating mga ibang mga taong sumisira sa Islam, bakit ang Saudi Arabia ay mayaman pero walang tumutulong sa mga lugar ng mga kamusliman? I-correct po natin yung mga sisters in Islam. Hindi natin to sinasabi dahil nandito tayo ngayon sa Saudi Arabia, pero sinasabi natin ang katotohanan. Ang Saudi Arabia, hindi po sila mahilig ng pa-social media. Kailangan bang i-announce na ang Saudi Arabia ay tumulong ng 1 bilyon sa Pilipinas? No. Hindi po ganun ang Saudi Arabia. Napakaraming bansa ng mga Muslim sa buong mundo na tinutulungan ng Saudi Arabia. Tandaan po natin yan, mga kapatid, sa religion Islam. Okay, huwag na natin pakialaman yung mga kanilang mga suporta. Kahit doon na lamang tayo sa tinatawag na mga pamigay ng Saudi Arabia na hindi natin binabayaran. Ano yung pinakamalaking sample, mga sisters in Islam? Bakit kayang sabihin to ng mga taong may galit sa mga Muslim na tinatawag na Saudi Arabia? Una-una, ang Quran. Ang Quran ay hindi po yan pinapabayad ng Saudi Arabia. Dinidistribute po ito sa buong mundo. At sa Pilipinas, libre po, mga sisters and sisters. Kahit yun lang. Kahit yun lang. Sasabihin natin, wala tinutulong ang Saudi Arabia. Diba? Okay, sa dates. Okay, siguro dati sa inyo naabutan yung mga matagal na Saudi Arabia. Halos maitapon mo na yung mga dates sa sobrang dami. Pero ngayon na meron pa rin. Binibigay sa bawat lugar ng mga Muslim na libre. So doon pa lamang masasabi natin na ang Saudi Arabia ay laging binabatikos ng ibang tao. Pero mga kapatid sa religion Islam, ito ay inopen ko lamang sa inyo dahil tayo ay mga Muslim. Ang Saudi, ang tignan natin dito ay yung Islam. Huwag natin tingnan dito yung tinatawag na mga tao. Ang tignan natin dito ay yung paano na namamalakad dito ang Islam. At ang pinakamalaking fadl na makikita natin dito sa Saudi Arabia ay nandito ang tinatawag na Haramain. Haramain na Sharifain, ang Makkahul Mukarram at ang Madinatul Munawwara. At ito ang ating discussion, ang patungkol sa buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Okay? Kabilang din sa mga para makilala natin ng mga Ansar, sila ay naging tapat na kaalyado ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga Ansar ay naging tapat na kasangga, kaalyado, kaibigan, kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga kamusliman. Okay, sila ang mga Ansar. Okay. Sino ang pinuno ng mga Ansar? Kilala natin kung pinuno ng mga Ansar. Siyempre, doon sa Makkah, bawat mga tribo o bawat angkan ay mayroong mga pinuno. So, ganun din sa Madina. Pero bago pa dumating o bago pa lumipat si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at bago pa mag-hijra ang mga Muslim, ay wala silang pangkalahatang pinuno. Siyempre, mayroong mga tribu doon, di ba? May tribu ng Aus, Khazraj, Banu Qurayza, Banu Kainuqa, ano pa yung mga ibang tribu. Lahat ng tribu. Sa Madina, at hawla al-Madina, sa paligid ng Madina, wala silang leader na pangkalahatan. Kumbaga yung tinatawag na presidente o mayor, wala. Pero bawat tribu ay mayroong mga leader. Okay, yun yung
dating tinatawag na mga political way noong panahon ng mga sinaunang panahon. Hindi tulad natin ngayon, mga kapatid sa reliyong Islam, na bawat bansa ay mayroong mga tinatawag na mga uh, mayroong mga tinatawag na mga leader ng bansa, leader ng mga municipality, leader ng mga lahat yan. Okay? So, noong panahon, hindi pa lumilipat si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala pa silang tiyak na pinuno. Okay? Ang pangunahing mga tribu lamang ay may kanya-kanya silang pinuno. Sa tribong Aus ay si Sa'ad ibn Mu'adh, at sa tribong Khazraj ay si Sa'ad ibn Ubadah. Sila ang mga kinatawan ng dalawang pangunahing tribu ng Ansar at may mahalagang papel sa pagtatag ng Islam sa Madina. Okay? Meron silang mahalagang papel sa pagtatag ng Islam sa Madina. Si Sa'ad ibn Ubadah at si Sa'ad ibn Mu'adh. So mga kapatid sa reliyong Islam, na ay kabilang sa mga leader ng mga tribu. Ngunit tandaan po natin, patungkol naman sa pangkalahatang leader ay wala po silang natalaga na leader. Okay? Walang tinalaga na leader ang mga taga-Madina. Pero nung dumating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nung umunlad na at lumaki na ang komunidad ng mga Muslim, siyempre ang naging leader ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga nabanggit ang tinatawag na unang-unang pinatayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masjid niya ay sa Madina. Tinatawag na Masjidun Nabawi. Ito ay masjid ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yan ay isa sa mga paksa patungkol sa mga Ansar. Okay, ngayon naman, sino ang mga Muhajirun? Dapat kilala natin sila. Yung mga Ansar, yung mga lokal na taga-Madina. Original na mga taga-Madina. Ngayon naman, ang mga Muhajirun, mga Muslim na kasamahan ng Propeta Muhammad mula Makkah. Sila ang mga taong mga Muslim na mula Makkah naglakbay patungo sa Madina. Sila ang mga tinatawag na mga Muhajirun. Sila ay mga Muslim. Tandaan po natin yan. Dahil ang mga Kristiyano o mga kuffar o mga tinatawag na mga kalaban ng reliyong Islam ay nagpaiwan po sila sa Makkah. Ang mga Quraysh. Karamihan sa mga Quraysh na hindi sumuporta sa Islam ay hindi po sila lumipat ng Madina. Pangalawa, mga migranteng umalis mula sa kanilang tahanan sa Makkah upang sumama kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marami po sila. Banggit ko po sa inyo. Kasama na dyan ang mga Khulafa ar-Rashidin. Kasama na rin dyan ang tinatawag na mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasama na rin dyan yung mga kaibigan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at marami pa po iba na pumasok sa relihiyong Islam. At naging kaalyansa ng mga Ansar mula sa Madina. Okay, tandaan po natin. Ang mga lokal na taga-Madina, ang mga Ansar, sila ang naging kaalyansa, kaalyado, kaibigan ng mga Muhajirun. So ang mga Muhajirun, sila rin ay isa sa mga naging kaalyansa o kaibigan ng mga taga-Madina. Although may mga ibang lugar pa dyan na pumupunta ng Madina, pero ang naging kasangga mismo o kaibigan mismo ng mga tinatawag na mga Ansar ay mga Muhajirun. Okay? Al-Ansaru wal muhajirun. Okay? Okay. Ngayon naman mga kapatid sa reliyong Islam, paano nakitungo si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga Ansar? Siyempre, dapat alam po natin yan. Paano ba nakitungo ang tinatawag na pagigitungo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga Ansar? Dapat meron tayong kaalaman patungkol dyan. Siyempre, bago ka, ikaw ay propeta, pumunta ka sa isang lugar, pero paano ka nakitungo sa kanila? Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unang-unang pakikitungo niya sa mga Ansar ay pagbuo ng pagkakaisa at sa pagitan ng Ansar at mga Muhajir. Gumawa siya ng paraan upang magkaroon ng pagkakaisa, hindi pakikidigma o pakikipaglaban. Hindi tulad ng mga ibang leader na kapag sila ay papasok sa isang lugar, ang unang-una nilang gagawin ay makikipaglaban sila. Ang una nilang ipapairal ay tinatawag na pagkikipaglaban. Ngunit
Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nakipagkaibigan sa mga Ansar at nagkaroon ng pagkakaisa pagitan ng Ansar at mga Muhajirin. Pangalawa, pagpapahalaga sa kanilang sakripisyo. Siyempre, bilang isang Muslim, kailangan mong pahalagahan ang kanilang mga sakripisyo. Diba? Nagsakripisyo sila, nabanggit ko sa inyo kanina, na ibinigay nila, isinuporta nila sa mga Muslim mula Makkah, ang mga Muhajirun, ang kanilang yaman, kanilang mga ari-arian, ang kanilang lakas. So dapat bigyan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bigyan ng halaga ng mga Muslim o ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang sakripisyo nila. Ha? Isipin nyo, ikaw ay dumating sa isang lugar, hindi mo sila kilala, wala kang pamilya, wala kang kaibigan sa lugar na yon. Dumating ka, sinuporta sa iyo ang kanilang yaman, mga ari-arian, mga bahay, mga pananim, lahat. So dapat bigyan ito ng halaga. So ganun dapat ang gawin ng isang Muslim. Halimbawa, ikaw, wala kang kaibigan sa lugar. Pumunta ka halimbawa sa isang lugar at doon ka nanirahan, pero yung mga komunidad na yun, kahit hindi pa sila mga Muslim, ha? At tinulungan ka nila, nagkaroon ng isang magandang negosyo. Okay kapatid, dahil nandito ka ngayon, tutulungan ka namin para magkaroon ng kabuhayan. At ikaw ay nagkaroon ng kabuhayan, tapos baka mamaya masama tayo sa mga ibang tao na hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Pero ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binigyan niya ng halaga ang kanilang mga sakripisyo. Pangatlo, pagiging patas at makatao. Okay. Noong panahon na binubuo na nila ang komunidad ng mga Muslim sa Madina, ay nagkaroon ng tinatawag na patas at makatarungang batas sa mga taga-Madina at mga outside ng Madina. O kaya yung mga tinatawag na pumasok ng Madina. Ang mga Ansar, mga lokal na taga-Madina at yung mga Muslim na mula Makkah. So magkakaroon ka ng, kung ikaw ay isang leader, isang pinuno, dapat magkakaroon ka ng isang patas at makatarungang batas para sa bawat isa. So ginawa yan, yan isa sa mga ginawang pagkikitungo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Pangapat, pagkilala sa kanilang mga kontribusyon. Alam naman natin, inshallah, paunti-unti ay makikita natin, malalaman natin yung kontribusyon o naiambag ng mga Ansar sa pagpapalaganap ng komunidad ng mga Muslim. So halimbawa, sila, nabanggit natin kanina, yung mga contribution nila, yung kanilang mga yaman, kanilang mga kabuhayan, kanilang lakas, koneksyon, naging dahilan upang maging maganda ang pagbuo mo ng isang komunidad, ay dapat mong kilalanin ito. Dapat may mga oras na sabihin mo na dahil sa mga Ansar ay nagkaroon tayo ng ganito. Halimbawa, ikaw ay isang pinuno sa isang municipality, isang lugar, isang bansa. O halimbawa, dahil sa mga Muslim mga Muslim sa Pilipinas ay nagkaroon tayo ng ganito. So bilang isang leader, dapat kilalanin natin iyon, sabi nga. Huwag nating ipagwalang bahala ko kaya itsapuwera na lang. Huwag ganun mga sisters and brothers. Bilang isang Muslim, kahit ikaw halimbawa, meron kang binubuong grupo ng mga Muslim o mga women community halimbawa, ikaw ang leader nila, bawat isa dapat ipakilala mo yung mga contribution nila. Okay, ngayon meron tayong binubuong women Islamic organization para sa mga balik Islam halimbawa. Okay, halimbawa, ang leader halimbawa ay si ganito. Halimbawa, ang leader ay si Aisha. Okay, si Aisha, bawat isa merong mga na-contribute yung kanilang mga kasamahan. Okay, halimbawa, meron kang mga member, pangalan niya halimbawa si Fatima. Si Fatima, ang kanyang contribution dahil siya ay nakapag-aral halimbawa ng medisina, siya ang naging dahilan upang magkaroon tayo halimbawa ng tinatawag na medical program. Okay? Ang isang organization, hindi lang naman po kailangan puro muhadara. No. Kung ikaw ay gagawa ng isang organization, ng mga Islamic organization, dapat lahat ng mga sekta ay marunong kayo. Okay. Ngayon, si Sister na ganito, si Sister Fatima ay
meron siyang connection halimbawa sa mayor. Okay, papasok kayo sa mayor, tutulong kayo sa paggawa ng mga pagbibigay halimbawa ng mga pamphlets sa mga lugar. Okay, so dapat kilalanin natin yung mga contribution ng bawat isa. So, okay, maraming salamat kay Aisha, maraming salamat kay Fatima, maraming salamat kay ganito, lahat kayo. Okay? Ganun ang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, dapat bilang isang Muslim, ganun din po tayo. Kung meron tayong mga pamilya o meron tayong mga tinatawag na mga organization, ng mga Islamic organization, kung gumagawa tayo ng mga kabutihan, kilalanin natin at sabihin natin at magpasalamat tayo sa mga kontribusyon ng bawat isa. Okay? So yan ang pakikitungo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga Ansar. Okay. Paano naman nakitungo si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga Muhajirun? Siyempre dapat meron din siyang pakikitungo sa kanyang mga kasamahan. Iba yung pakikitungo niya sa Makkah, iba yung sitwasyon nila doon. Dahil nahihirapan sila, nagkaroon sila ng iba't ibang pagsubok, inaalipusta, sinasaktan, minamaliit sila ng mga Quraysh nung panahon na sila nasa Makkah. Ngayon, nasa Madina na sila. Ano yung mga connection, naging tinatawag na pakikitungo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Una, pagbibigay ng special na pag-aaral. Siyempre, bilang isang leader, nasaksihan mo yung paghihirap ng iyong mga kasamahan, ang iyong mula sa Makkah o mga kasamahan o mga pamilya o mga kaibigan mula sa Makkah, siyempre, pag sila ay dumating sa isang lugar, halimbawa nasa Madina na sila, dapat meron silang special na pag-aaruga. Dapat meron tayong pag-aaruga sa kanila, pagmamahal sa kanila. Dahil hanggang sa mula Makkah na ikaw ay nahihirapan, na isang leader, isang pinuno, hindi ka nila iniwan hanggang sa pumunta kayo sa isang lugar, lumipat kayo sa isang lugar, kasama mo pa rin sila. So dapat bilang isang leader, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa kanyang mga pakikitungo ay binigyan niya sila ng isang special na pag-aaral. So bilang isang leader, dapat ganun din po tayo, mga kapatid sa religyong Islam. Pangalawa, pagpapalakas ng pagkakapatiran. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinuro niya sa mga Muhajirun, ngayon tayo ay mula Makkah, tayo ay mga Quraysh, pumunta tayo ng Madina, dapat palakasin natin ang ating kapatiran bilang tayong mga taga Makkah o mga tawag ng mga Muhajirun, at palakasin din natin ang kapatiran ng ibang tao. Halimbawa, tayo mga Muhajirun, dapat ay makipagkapatiran din tayo sa mga tinatawag na mga Ansar. So isa sa mga ginawa dati ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang mapalakas ang kapatiran ng bawat isa sa loob ng mga Muslim sa Makkah, halimbawa sa mga Quraysh at ganoon din sa mga Ansar at sa mga Muhajirun, ay nagkaroon din sila ng mga tinatawag na uh, kasalan. Halimbawa, mayroong mga Muslim, mga kalalakihan mga Muslim mula sa mula sa Makkah, mga Muslim, lumipat ng Madina, nagkaroon ng pamilya na mga Ansar, so nagkaroon ng mas malakas na kapatid. Okay? Pangatlo, pagtrato ng pantay. Okay, so dapat ganun din, yung nabanggit natin kanina. Pantay-pantay. Ansar, mga lokal na taga Madina at Muhajirun, dapat pantay yung trato mo sa kanila. Kung ano yung mga pagpapasalamat mo, sakripisyo na ibinigay ng iba, ganun din ang sakripisyo ng mga kapatid mo mga Quraysh, dapat pantay-pantay yung trato mo sa kanila. Pang-apat, pagpapatibay ng kanilang pananampalataya. Okay. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siyempre, ang kasama niyang lumipat sa Madina ay yung mayroong mga matatag na mga pananampalataya. So isa sa mga dinaanan o mga trato o pakikitungo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mas pinalakas niya ang pananampalataya ng mga taga-Makkah o mga Muslim mula Makkah. Dahil sila ang magiging pundasyon ng mga Muslim sa Madina. Siyempre, mas naunang naipalaganap ang Islam sa Makkah. So mas alam nila o mas meron silang kaalaman na napulot sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dapat panatiliin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang pagpapatibay o kaya pagturo sa kanila sa pananampalataya. So ganun din ang mga Muslim mula Makkah, dahil sa matibay ang kanilang mga pananampalataya,
ang kanilang mga kapatid na mga Ansar o mga taga-Madina, tinulungan nila sila. Ano ba yung mga natutunan nila sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So, isa yan sa mga napakikitungo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panglima, pagkilala sa kanilang mga sakripisyo at dedikasyon. Ganun din, kung paano mo pinuri o paano mo kinilala ang mga sakripisyo, dedikasyon ng mga Ansar, suporta nila sa mga Muslim, dapat ganun din ang pagkilala mo sa mga suporta sa iyo ng iyong mga kapatid na mga Muslim mula Makkah na hindi ka nila iniwan. Si Abu Bakr Siddiq, si Ali bin Abi Talib, lahat ng mga sahaba na kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat ay may panahon na kilalanin mo ito, may panahon na magpasalamat sa kanila, at dapat may panahon na binabangkit mo ito sa mga ibang tao upang maging aral sa kanila. So ganun din sa ating panahon ngayon. Kung ikaw isang leader, halimbawa, ikaw isang mayor, halimbawa, isang lupa, tinulungan ka ng mga Muslim, may time na dapat ibalik mo sa kanila yung kanilang tulong. Dapat kilalanin mo din yung kanilang mga dedikasyon at mga sakripisyo. Okay. So yan ang pakikitungo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga Ansar at sa mga Muhajirin. At inshallah, mas madadagdagan pa yan sa ating mga susunod na mga paksa. Ngayon, bakit mahalaga ang pagbuo ng isang komunidad ng mga Muslim? Okay, nabanggit ko sa inyo ito mga kapatid sa Islam. Hindi lang natin ito na-discuss ng wasi, tinatawag na malawak dahil nga kulang ating oras. Isa sa mga naging dahilan kung bakit lumipat si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liban pa doon sa kanilang mga problema o mga pananakit o pangalipusta ng mga Quraysh sa tinatawag na Makkah, ay siya ay napag-utusan ng Allah na may obligado na sa kanya na makabuo ng isang komunidad ng mga Muslim. Nabanggit po natin yan. Ang pagbuo ng isang komunidad ng mga Muslim o umma ay mahalaga para sa maraming kadahilanan. Napakarami. Pero kumuha tayo ng mga ilan lamang. Una, pagkakaisa at suporta. Hindi mabubuo ang pagkakaisa at suporta kung hindi ito magsisimula sa isang. Halimbawa, ikaw gusto mong magpalaganap ng Islam. Ikaw ay mula Makkah, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam galing Makkah, pumunta ng Madina. Ngayon, gusto niya magpalaganap ng Islam halimbawa sa mga karatig bayan, karatig bansa. Halimbawa, gusto nang pumunta ng Habasha, gusto nang pumunta halimbawa ng Sham, gusto nang pumunta halimbawa ng Egypt, gusto nang ipalaganap doon ng Islam. Kapatid sa Islam, sisters in Islam, bago mo gawin iyon, dapat patatagin mo muna ang kapatiran, pagkakaisa sa iyong komunidad. Kaya sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil gusto niyang ipalaganap ang Islam sa mga ibang karatig lugar o sa buong mundo, kailangan niya munang bumuo ng isang komunidad. So yan ang naging dahilan, isang pinakamalaking dahilan kung bakit sila lumipat sa Madina at sila ay nakabuo ng isang maganda, isang malaking komunidad. So yan, pagkakaisa at suporta. Sa Islam, ang mga Muslim ay hinihikayat na magsama-sama bilang isang nagkakaisang komunidad upang suportahan ng isa't isa sa mga espiritual, moral at pang-araw-araw na pangangailangan. Ang pagkakaisa ay nagpapalakas ng kapatiran at nagbibigay ng suporta sa oras ng mga pagsubok at kahirapan. So halimbawa, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gusto niya magpalaganap ng Islam. Ano sasabihin ng ibang mga komunidad, ibang mga lugar? Papalaganap ka ng Islam dito sa Sham, pero hindi mo na ipalaganap ng Islam sa iyong lugar. Diba? Parang hindi maganda. Nagpapalaganap ka ng Islam sa Egypt, pero sa iyong lugar hindi ka man lang nakabuo ng isang magandang komunidad ng mga Muslim. So isa yan sa mga naging dahilan kung bakit kailangan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makabuo ng isang umma o komunidad. So, mga kapatid sa sariling Islam, kung meron tayong magandang komunidad, halimbawa ito sa Pilipinas, kung sana magkaroon ng pagkakaisa. Halimbawa, nagkaroon ng pagkakaisa. Ngayon, alhamdulillah, dati, sinasabi nila, ang mga Muslim lamang ay nasa Mindanao. Pero ngayon, mga kapatid sa sariling Islam, buong Pilipinas ay may Muslim. Sabihin na natin 20% ng Muslim. Paano kung dumating na nagkaroon tayo ng 50% na mga kamusliman sa Pilipinas?
Halimbawa, amin. Ito ay hindi mustahil, hindi po ito mustahil, hindi po ito imposible. Dahil umaangat po ang Islam sa Pilipinas. Halimbawa, nagkaroon tayo ng 50% ng mga kamusliman population sa Pilipinas. Gusto nating bumuo ng isang komunidad ng mga Muslim o isang liderato ng mga Muslim. Hindi po ito mabubuo kung hindi tayo magkakaisa, kung wala ang suporta. Kung nagkaroon, halimbawa, 50% ng mga Kristiyano, nagkaroon din ng 50% ng mga Muslim sa Pilipinas. Halimbawa, hindi natin ito masasabing hindi imposible. Pwedeng mangyari. Kung gusto nating magkaroon ng isang leader o presidente na Muslim, hindi ito mangyayari kung wala yung pagkakaisa at support. So, ganun din ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya siya bumuo ng isang magandang komunidad dahil alam niya na kapag hindi siya nakabuo ng isang magandang komunidad, ng isang komunidad ng Islam, mga Muslim, hindi niya maipapalaganap ang Islam sa ibang lugar. Diba? So, ganun ang proseso, mga kapatid, sa sarili mo. Okay. Pangalawa, pagsunod sa mga batas ng Allah. Kung gusto mong sundin ang batas ng Allah, dapat meron tayong isang komunidad. Komunidad ng mga Muslim. Okay? Ang komunidad ay nagsisilbing gabay sa bawat kasapi upang sundin ang mga alituntunin ng Islam tulad ng pagdarasal, pagbibigay ng zakat, pagbibigay ng sadaka, kawang gawa, at iba pang aspeto ng pagsamba. At kolektibong pagsunod yan ha, ay nagbibigay ng lakas sa pananampalataya. Halimbawa, sisters in Islam, yung mga taong nakatira sa mga hindi komunidad ng mga Muslim. Halimbawa, nasa Manila ka, malayo ka sa masjid, malayo ka sa mga Muslim. Isa sa mga nagiging dahilan, minsan, nakakalimutan mo na yung pagsasala. Nakakalimutan mo na, minsan nga, hindi mo na magawa yung pagsasala. Kaya tayo, isang pinakamaganda pamamaraan, lalong-lalo na sa mga sisters natin, mga bagong pasok sa Islam. Ito, payo ko po sa sarili at payo sa ating lahat. Ang pinakamainam, kung ikaw ay papasok ng Islam, maghanap ka ng isang komunidad na may mga Muslim. Ngayon, alhamdulillah, napakarami na po. Sa Baguio City, ito isasample ko po yung aking lugar na doon ako lumaki. Doon ako lumaki hanggang sa doon ako nag-aral. Isang lugar layo sa mga Muslim dahil ang Islam na dati nagsimula ng Islam sa Mindanao eh. Imagine niyo, napakalayo. Pero ngayon, merong mga komunidad sa Baguio City na puro mga Muslim. Kung hindi ako nakakamali, ay merong 9 or 10 na mga masjid ngayon sa tinatawag na Baguio City. So kung ikaw man ay balik Islam, halimbawa, nakatira ka ng Baguio City o kaya mga karating lugar ng Baguio City, kung gusto mo maging maganda ang iyong mga espiritual o mga tinatawag na mga pagsamba, mga mabubuting gawa sa Islam, ay doon ka tumira sa tinatawag ng Muslim community. Doon ka tumira sa Muslim community. Okay? Minsan, yung mga ibang mindset ng mga tao na ayokong tumira dyan kasi hindi ko naman makakilala yan. Dito na lang ako. Muslim naman ako, kaya ko naman yung sarili ko. Yes, kaya mo yung sarili mo. Pero may mga time na hindi mo maisagawa ang mga ibang alituntunin ng Islam. Halimbawa, sa pagbibigay ng zakat, ikaw, Muslim ka nga. Ang Muslim ka, pero pumunta ka sa lugar na walang Muslim. Okay? Tapos mayaman ka. Hindi mo maibibigay yung zakat sa mga Kristiyano, kapatid. Saan mo pwedeng ibigay yung zakat? Sa mga kapwa mo Muslim. So kung halimbawa ikaw, mayaman, nakatira ka doon sa isang komunidad ng mga Muslim, alam mo sino yung mga miskin, sino yung mga dapat bigyan ng zakat. Di naibigay mo ang yung isang obligadong gawain ng zakat. So, ibahin po natin yung mga mindset natin na, ay kaya ko naman yung sarili ko, kapatid sa Islam. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya mismo ang bumuo ng isang komunidad ng mga Muslim. So, kung ikaw nasa Manila ka, okay, nasa Manila ka, may mga Muslim din, mga Muslim community. Kung hindi ka man makapasok sa kanilang area dahil puno na, importante malapit ka sa kanila. Sa mga kalalakihan, halimbawa, sa inyong mga asawa, halimbawa, mga sisters na Islam, gusto nila magsara sa masjid, paano sila magsasala kung wala ka doon sa Muslim community? Diba? Okay, nakakapagsala ka sa iyong bahay. Pero iba pa rin doon sa kasama mo yung mga Muslim o mga komunidad ng mga Islam. Ikaw, gusto mo halimbawa, ikaw nakatira ka halimbawa sa malayong lugar.
Walang Muslim, ikaw lang yung Muslim. Tapos dumating yung Eid, Salatul Eid. Paano ka magsasala ng Salatul Eid? Paano mo maisasagawa yung mga spiritual na tinuro ng Islam kung wala ka sa komunidad ng Islam? Di ba? So yan ang isa sa pinakamagandang dahilan ang uh, uh, dahilan kung bakit bumuo ng komunidad ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang masunod natin ang mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Pangatlo, protection at kapayapaan. Sa mga unang panahon ng Islam, ang pagtatatag ng isang komunidad ay nagbibigay ng isang protection laban sa mga banta mula sa mga kalaban o ibang tribo. Sa moderno, sa panahon natin ngayon, nagbibigay ito ng kapayapaan at seguridad sa mga kasapi nito. Okay. Minsan, may mga nangyayari. Ikaw, dahil ikaw ay hindi pumunta sa komunidad ng mga Muslim, ikaw ay nagsarili, may mga tao, may mga panahon pa rin na nandoon ka sa lugar ng hindi mga Muslim, kakaroon minsan ng tinatawag na pagmamaliit. Muslim to, Muslim yan, ganito, ganyan. Diba? Okay, nagkakaroon ka ng mga banta sa mga ibang tao. Pero pag ikaw ka sa mga Muslim community, na mga Muslim, tandaan po natin, nagkakaroon ka ng peace of mind. Okay, ito mga kapwa ko mga Muslim, ganito, ganyan. Hindi ako natatakot na ganito, ganyan. So, dapat sa panahon natin ngayon, mga kapatid sa religion Islam, isipin natin ang ating mga sarili. Lumapit tayo doon sa may mga masjid sa mga Muslim community. Para at least meron din tayong leader sa mga bawat komunidad, sa bawat lugar. Para hindi ka naalang-alang, sabi nila, hindi ka nag-iisa sa isang tinatawag na lugar. Okay, ito payo ko sa akin sarili at payo sa atin lahat. Isa sa mga ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung siya ay nagkaroon ng sa komunidad sa Madina, ay nagkaroon sila ng protection at kapayapaan. Diba? Nung galing ang mga Muslim sa Makkah, wala silang kapayapaan sa sarili nila. Nasaktan sila ng mga Quraysh. Minamaliit sila ng mga Quraysh. Kung ano-ano yung sinasabi ng mga Quraysh. So, dapat isipin po natin yan mga kapatid sa reliyong Islam. Okay, pang-apat na dahilan, pagpapalaganap ng okay, ikaw gusto mong gumawa ng isang mabuting gawa. Okay? Sa pamamagitan ng mga komunidad, o komunidad ng mga Muslim, mas madaling may isa sa katuparan ang mga gawain kawang gawa, pag-edukasyon at pagkalinga at mga nangangailangan na siyang bahagi ng tungkulin ng isang Muslim. Halimbawa, ikaw, mayaman ka, nasabi ko nga sa inyo kanina, hindi ka makabigay ng sadaka, hindi ka makabigay ng tinatawag na zakat dahil napakalayo mo sa mga Muslim area. Okay? So kung nandun ka sa mga Muslim area o mga Muslim na komunidad ng mga Muslim, ay nakapagbigay ka ng tulong sa kanila. Okay, halimbawa ikaw din, uh, meron kang pamilya, may mga anak ka, mga Muslim. Paano sila mag-aaral? Halimbawa ng pagbabasa ng Quran, o sabi natin yung English, yung wala tayong diyan kasi kahit saan lugar meron ganyang paaralan. Pero yung mga madrasa para sa ating mga anak, paano sila matutulong mag-aral, magbasa ng Quran? Paano nila matutunan ng alif, ang Arabic alphabet? Paano nila matututunan yun? May sa ulo ang Quran. Napakalayo mo sa mga Muslim community. Alam naman natin pag mga Muslim community, meron niyang mga madrasa, meron niyang mga mahad. So kung gusto mong maging maganda o maging mapayapa pag-aaral ng iyong mga anak o kaya matuto ang mga anak sa Islam, lumapit ka doon sa tinatawag na mga Muslim o komunidad ng mga Muslim. So ito yung magandang payo mga kapatid at isa ito sa mga dahilan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil nung nandun sila sa Makkah, hindi sila makapag-aral ng maayos. Dahil sila ay sinasaktan ng mga Quraysh o pinapaalis ng mga Quraysh sa mga lugar sa Makkah. Pero nung nasa Madina na sila mga kapatid, doon na ituro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang lahat ng kanyang nalalakad. Tingnan niyo mga kapatid sa Islam. So kung ikaw Muslim ka, paano ka matututo sa mga ulama, mga scholar kung malayo ka sa mga Muslim community? Hindi naman pwedeng yung scholar na yun ay hahanapin kanya pa sa pinakatuktok na lugar na Pilipinas para puntahan ka lamang. Nag-iisa ka. Mahirap yun. Pero kung ikaw ay malapit sa Muslim community, ikaw mga sister, halimbawa may mga nakikita kayo mga Islamic seminar, nakaka-attend kayo, nakakapunta kayo. Diba? So yan ay isa sa mga dapat nating isipin mga kapatid sa religion. Panglima, pagpapalaganap ng Islam. Okay. Nabanggit ko sa inyo. Ang pagpapalaganap ng Islam ay dapat magsimula sa isang lugar.
Hindi ka pwedeng magpalaganap ng isang ng Islam kung hindi mo pa naipapalaganap sa iyong lugar. Gusto mong ipalaganap ang Islam halimbawa sa Visayas, pero sa lugar mo sa Mindanao, sa probinsya mo mismo, hindi mo pa naipalaganap, 'di ba? So ang pagkakaroon ng isang komunidad ay isang mahalaga sa pagpapalaganap ng pananampalataya at mga aral ng Islam. Hindi lamang sa mga kasapi nito kundi pati sa iba ring mga hindi mga Muslim. So ito nakatulong kung ikaw ay may mga Muslim community halimbawa. At tingnan niyo, ito sasampul ko na naman sa inyo, ang Baguio City. Ang Baguio City ngayon, isa sa pinakamagandang nagawa ng mga Muslim doon ay nagkaroon tayo ng tinatawag doon na isang sikat na maahad, isang institute na karamihan ngayon ng mga duat sa buong Saudi Arabia at Pilipinas ay galing ng tinatawag ng madrasa na yun. Ano yung pangalan ng madrasa na yun? Mahad al-Ma'arif al-Shari. Almost 20 plus years na. Meron na sigurong 25 or 26 years na yun. Tingnan nyo, karamihan ngayon sa mga duat dito dyan sa Pilipinas at dito sa Saudi Arabia, makikita nyo karamihan po sa kanila ay nakapag-aral sa lugar na yun. Karamihan sa kanila. Kung hindi man sila nakapag-aral sa lugar na yun, karamihan sa kanila ay naturuan ng mga estudyanteng galing sa paaralan na yun. So, ibig sabihin nun, dahil sa magandang komunidad, merong madrasa, merong mga masjid, sila ay naging dahilan upang may palaganap ang Islam sa ibang lugar. So, ganun din dapat. Ganun ang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gumawa siya ng komunidad sa Madina at naging dahilan upang lumaganap ang Islam sa iba't ibang lugar o iba't ibang bansa, mga kapatid, sa relihiyong Islam. So, yan isang napakalagang bagay na dapat matutunan ng isang mga Muslim. Okay? So, sa kabuuan, ang umma ay mahalaga dahil ito kaya tinatawag ng komunidad dahil ito ay nagsisilbing sentro ng espiritual, sosyal at moral ng buhay ng mga Muslim na tumutulong sa pananatili ng pananampalataya at pagkakaisa. Ngayon, dahil sa ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay nagsumikap upang bumuo ng isang komunidad sa tinatawag na Madina, anong nangyari ngayon? Isa sa mga kinikilala nating lugar bilang isang Muslim na mayroong isang mga espiritual o mga sosyal o mga moral na magagandang gawain ng mga Muslim ay sa Madina at sa Makkah. At ito ay pinuri rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang dalawang sagradong lugar na ito. So tayo, bakit tayo pupunta ng Saudi Arabia? Pupunta tayo rito karamihan upang mag-umrah o magsagawa ng Hajj. Di ba? Ikaw ay pupunta ng Makkah, ikaw ay pupunta ng Madina. Dahil nandito ang unang-unang komunidad ng mga Muslim na naging dahilan upang lumaganap ang Islam sa buo. So mga kapatid sa relihiyong Islam, alhamdulillah, at ako'y nagpapasalamat sa inyo at humihingi rin ako ng kapatawaran sa inyo dahil may po tayong absences. Inshallah, ay itutuloy-tuloy na po natin ito inshallah subhanahu wa ta'ala. Lahat po ito ay qadar ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah subhanahu wa ta'ala, magtulungan po tayo upang patutunan natin ang talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung meron man akong mga nabanggit o mga kamalian dito, ay pasensya na po kayo. Tao lamang po tayo at nagkakamali. Inshallah subhanahu wa ta'ala, dudutungan pa po natin ang ating mga paksa patungkol sa biography o talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang sa muli, mga sisters ng Islam, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Pwede po yung magtanong? Sige po, sisters, inshallah. Kasi nabanggit niyo po kanina yung parang yung pagiging pinuno sa isang tribo or sa isang pamilya, ganun. Magsimula Yes. na lang tayo po sa pamilya. Opo. Kasi habang andito ako sa Saudi, yan, yung pamilya ko doon sa Pilipinas is parang nagkakaanuhan kasi kami sa about sa finances ba, baga.
Tapos, minsan nagagalit sila, kaya minsan binablock ko sila or whatsoever. Including yung father ko po. Yes. Ma, kunwari po ba, syempre, Sige po, sige po. kunwari po ba, maano-ano ko po ako dun? Mapaparusahan po ba ako dun ng Allah kasi pinutol ko yung pakikipag-ugnayan ko sa kanila. Okay. Magandang tanong po yan. Ito suggestion lamang po. Ito nangyayari po sa ating lahat yan. Mga OFW, minsan ito sorry to say po ha. Minsan nakala ng ating mga pamilya sa Pilipinas ay kumbaga napakadaling napupulot dito ang pera. Hindi Hindi nila po. alam kung ano yung mga sakripisyo natin. Hindi nila alam kung ano yung mga paghihirap natin. Alam po natin yan, lahat ng mga OFW makaka-relate. Kahit ako, kasi ako naman ngayon, estudyante ako, nag-work din ako. So may mga panahon na minsan, may mga pamilya tayo na nangangailangan sila. Pag hindi nila makuha yung kanilang kailangan, nakikipag-away sila, nagagalit sila. So para sa akin, bilang isang Muslim, ito suggestion ko po sa inyo, suggestion po ito. Normal po yun, nangyayari po talaga yun. Kahit sa hindi mga Muslim. So para sa akin, para hindi tayo magkaroon ng alitan o sama ng loob, ikausapin natin sila ng maayos. Pangalawa, ay huwag na natin silang i-block kasi pamilya po natin sila. Ito, suggestion lamang ito. Kung meron mga silang mga sinasabing hindi magaganda, hayaan na lang po natin iyon. Okay, hayaan na lang Kasi natin po, sila. minsan po, astaghfirullah, minsan po na nasasaktan din po ako sa mga sinasabi nila. Tapos, parang hindi na mas maganda sa mental health ko po ba. Kaya Yes, yes. minsan pag nagtatrabaho, hindi ako nakaka-concentrate sa trabaho ko kasi yung sinasabi nila yung nasa isip ko. Yes, Yun, nangyayari po yan, sister. Nangyayari po yan. Kahit sino po sa atin yan, kahit tanongin yung mga sisters natin, pero tayo bilang isang Muslim, ipakita yun, natin sa kanila, tayo ay mga Muslim, okay, walang problema, tatay kita, nanay kita, kapatid kita, sabihin nyo na lang gusto nyo sabihin. Importante, alam mo sa sarili mo na ginagawa mo. Lahat, huwag mo isipin yun. Kasi, sabi nga po nila, hindi nga po natin makontento ang ating sarili. Paano kaya yung ibang tao? So bilang isang Muslim, isang magandang asal ng isang Muslim, kung ganun yung ginagawa ng ibang tao sa'yo, hayaan mo na lang. Hayaan mo na lang mga kapatid. Huwag natin isipin yun. Mag-focus na lang tayo sa goal natin. Kung ikaw man yung nag-aaral, mag-aral ka. Kung ikaw man nagtatrabaho, magtrabaho ka. Huwag nating pairalin ang emosyon. Pairalin natin yung pananampalataya natin kay Allahu subhanahu wa ta'ala. Yun ang pinamagandang payo ko po sa inyo na yes, nangyayari po yan. Minsan naiisip mo, grabe naman yung kapatid ko, napakasakit ng kanyang sinabi. Hindi man lang niya naisip na ganito. Yes, nangyari po yan. Muslim o hindi Muslim, nangyari po yan. Pero tayo bilang isang Muslim, hayaan na po natin sila. Alam po natin sa ating mga sarili na ginagawa natin ng lahat. So, pag meron, nandyan. Pag wala, sabar tayo. Hindi tayo pwedeng gumawa ng isang bagay para lamang gumawa ng isang magsamang bagay para lang makahulog ng pera o makabigay ng ganito. Kung wala, magsabar po tayo. Kung meron, nandyan naman po yung mga binibigay natin. So ito, payo ko lamang po sa atin. Lahat po tayo. Yes, minsan nasasaktan tayo pero panatagin lang natin ang pananampalataya natin sa Allah. Lahat ito ay may dahilan na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Shukran po, Ustad. Afwan po. Yes, wala na po ba sa mga sisters natin? Alhamdulillah. Si Sister Maraming Hanin, Ustad, nag-raise ng sister. hand. Yes, Sister Hani. Yes, tafaddali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po, Ustad. Waalaikumsalam. Yes, ahlan wa sahlan, sister. Alhamdulillah po. Ang tatanong ko lang po ay, di ba, dyan sa tinapik po natin ngayon, kung i-elaborate mo mabuti, pananakop o yung paghijra, parang pananakop kasi hindi naman din nila lugar, pero napakaganda ng naging resulta. Alhamdulillahirabbil alamin. Yes. Ang point ko po is, kung maaari niyo po bang bigyan ng brief statement, comparison, yung between sa nangyari na yan before, tapos sa nangyayari ngayon present. Nakita naman po natin lahat kung ano yung nangyayari ngayon dun sa lugar na yon. So, gusto ko lang po sanang i-emphasize kasi
ang Muslim pa rin yung nagiging masama sa paningin ng iba. Mga Muslim pa rin yung sinasabing punot dulo ng lahat ng yun. Dahil yun nga daw yung land na yun isa kanila, ganito, ganyan. So, mga Muslim ang nanakop. So, kung maaari po, bigyan nyo ng maliit na comparison o statement yung between doon sa nangyari ni On at saka yung sa nangyayari ngayon. Sa Yes. kalawakay lang po. Syukran po. Inshallah, sabot natin aking mga kaya. Unang-una, yung sinabi ng ating Sister Hanin, yung paglipat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hijab, may mga nagsasabi na ito pananakop. Pero, in the jumhurul ulama, lahat ng ating mga scholars, ito ay hindi napabilang sa pananakop. Bakit? Kasi ang pananakop ay makikipagdigma. Pero ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay pina-welcome ng mga taga-Madina. Kahit ang mga Hudyo, hindi sila nakipaglaban. Dahil sila mismo nagpa-welcome. So isa yun sa mga dapat natin i-clarify na may mga nasasabi na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumipat ng Madina nanakop, which is hindi po ito kabilang sa pananakop. Yun yung una natin i-clarify. Pangalawa, sa panahon natin ngayon, mula noon hanggang ngayon, laging sinasabi na tayong mga Muslim ay nananakop. Kahit sa ibang lugar. Sorry to say po, sa mga tinatawag na city, sa Baguio City, sa Manila, sa lahat. Sasabihin ng mga ibang tao doon, hindi naman kayo mga taga rito taga Mindanao kayo, bakit kayo pumunta rito? Nananakop ba kayo? Ganito, ganyan. No, hindi po. Kahit naman po sila, mayroon din naman mga taong pumunta ng mga ibang lugar. Naghahanap lamang ng kabuhayan ng ating mga kapwa mga Muslim. Ang isang kamalian lamang, real talk tayo. May mga ibang mga Muslim din. O sabihin natin mga ibang mga tribo o mga tao na sinasabi na sila yung mga Muslim, pumunta sa isang lugar, pero hindi nila ina-apply ang Islam. Kaya nagkakaroon ng doubt o nagkakaroon ng kaisipan sa mga tao doon na itong mga Muslim na to, sinasakop nila yung lugar natin, hindi naman sila mga taga rito. Di ba? Pero, kapag ang mga Muslim sa lugar na yun ay mabuti ang kanilang pakikitungo, Islam ang kanilang ina-apply. Hindi po mababanggit ng mga tao doon dahil sa mga Muslim na ganito, ganyan. Hindi po. Hindi mangyayari po yung mga kapatid. So bilang isang Muslim, halimbawa ikaw, Muslim ka na, pumunta ka sa isang komunidad, kung gusto mong hindi ka, mag-isipan ng mga tao doon ang iyong i-apply ang Islam. Ang totoong pamamaraan ng Islam. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paano siya nakitungo sa mga Hudyo? Alam natin yan. Di ba? May panahon ng mga Hudyo, mga kapitbahay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagi nilang nilalagyan ng mga dumi, mga najis o mga iba't ibang mga bagay na nakakasira kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang daanan. Ilang araw-araw po yun ginagawa ng mga Hudyo. Pero ano yung pakikitungo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siya ay nakitungo ng maayos. Hanggang sa merong time na hindi nakagawa ng kasamaan ng Hudyo na yun, hindi niya nalagyan ng dumi yung daanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng propeta sa kanyang mga kapitbahay, nasaan ang Hudyo na ito? Sabi niya, may sakit po, ya Rasul. Anong ginawa ng propeta? Ginamit niya ang Islam, ang pagiging mabuti. Pumunta siya sa Hudyo. Inausap niya. Inumusta niya. Ano yung sinabi ng Hudyo? Oh Muhammad, lahat ng bagay ginagawa ko para masira ka lamang, pero bakit pumunta ka sa akin huwag ka nagkasakit? Dahil ang Islam, inutos niya ang pagiging mabuti. Anong ginawa ng Hudyo? Nag-Muslim yung Hudyo, mga kapatid. So ganun din tayo sana. Para hindi tayo pag-isipan ng mga ibang mga komunidad sa buong Pilipinas o labas ng Pilipinas, ang ating i-apply ang Islam, ang mabuting turo ng Islam. At hindi po mangyayari yan. Sinabi ng ating sister kanina, totoo po yun. Hanggang ngayon sinasabi ng mga ibang tao na nanakop ang mga Muslim dahil nagkaroon ng ganito dahil sa mga Muslim, ganito, ganyan. Dahil meron ding mga tao, meron ding mga komunidad na hindi nila ina-apply ang totoong Islam. So, wallahu ta'ala alam, yun lamang po ang aking may papaliwanag patungkol dyan. Sister Hanin, syukran po sa inyong mga katanungan at maraming salamat po sa inyong mga oras. Inshallah subhanahu wa ta'ala ay mas mabibigyan pa po natin ng discussion ng talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.